Okay, may tanong dito Brad ta at tingin ko sa iyo ito. Sabi ng some from WhatsApp 0113, good evening bro. Tanong lang kung sino ang may malaking pananagutan sa Diyos? May asawa na pero tumikim pa sa bayarang babae o yung sumama sa may asawa rin? Brother Tata. Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, may tanong dito Brad ta at tingin ko sa iyo ito. Sabi ng some from WhatsApp 0113, good evening bro. Tanong lang kung sino ang may malaking pananagutan sa Diyos? May asawa na pero tumikim pa sa bayarang babae o yung sumama sa may asawa rin? Brother Tata. Sino ang may malaking panagutan? Oh. Pareho lang yan, Brother Jando. Yung sumama sa iba at yung bayaran. Yung Brother Jando? Ipaliwanag mo bakit? Dahil speaking of magamit kayo ng bayaran, yun ba ang panahon niya? Oh, ibig sabihin, nag-sex kayo na outside marriage pa rin, yun ang hindi kayo kasal dahil ibang babae yun. Ibig sabihin, adultery yun. Ibig sabihin, adultery. Yung sumama sa ibang babae, hiniwalayan na yung asawa niya, so ibig sabihin, divorce siya. So, pareho lang yung sala, mortal sin yung Brother John do, kung baga. Kasala parang mortal sin. In short, pareho lang yung talaga yung sala, mortal sin yun talaga. Okay, next question, Brad Tata pa rin ito. 4237, sabi niya, hello, Brother JD. Pinapatanong ng kaibigan ko, ano ba daw dapat i-pray kasi minsan daw, bigla na lang daw siya nakakaisip ng hindi maganda. Gaya ng malalaswa. At paano daw ikukumpisal yung nagpapakita ng private part sa katawan doon sa BF niya? Salamat. Brada? Yun pala. Wala bang ibang sasagot dyan? Sige. So, yung ano po ba ang dapat gawin ba yun? Sabi ito, ulitin ko ha. Pinapatanong ng kaibigan ko, ano ba daw dapat i-pray? Kasi minsan, i-pray, sabihin, may konting kinalaman spiritual warfare. Ano ba daw dapat i-pray? Kasi minsan daw, bigla na lang daw siya nakakaisip ng hindi maganda. Gaya ng malalaswa. At paano daw ikukumpisal yung nagpapakita ng private part ng katawan niya doon sa BF niya? Salamat. So, paano i-kumpisal? So, yung paglagi siya nag-iisip ng malaswa, yun ang opening na yung BF niya ay magpakita sa kanyang private part. Di ba? Hindi. Siya ang nagpapakita ng private part doon sa BF niya. Yung babae nagpapakita. So, ibig sabihin, ang babae yon. Nagpapakita ng kanyang private part sa BF niya. Ano daw ikumpisal yun? Ano ikumpisal niya sa pare yung totoong nangyari niya, bakit pakita yung private part niya sa BF niya. Then, maliban dyan, ikumpisal niya at saka yun pala, yun ang opening na baka mag-isip siya ng medyo malalaso dahil yung ginawa niyang hindi naman yun maganda yung pakita yung private, kahit pa kahit pa BF mo, pag hindi kayo kasal, yun, isa na sa mga hindi magandang gawain. Ano na lang po siya, ilibing diretso, wala na siyang prayer.
Hmm, puwede mo ilibing and then mag-pray ka na lang ng ano, puwede mo wala ng prayer sa hindi naman 'yan ano, hindi naman 'yan occult, hindi naman 'yan occult object. So, puwede mo ilibing and then wala wala akong naano na merong prayer diyan. Kung yung mga occult may proper disposal na prayer, 'no. Ang alam ko lang na ilibing mo sa, lugar na hindi matapakan ng tao, 'no. It is Ah, it is an act of, recognition, going back to our origin dahil sa lupa po tayo lahat. So, yan po ay sa pamagitan ng paglibing mo, binabalik mo yung object sa lupa kung saan tayo galing lahat. I think walang prayer. Hindi ko alam. Dahil yung ilibing natin na occult object may proper disposal na prayer. Pero sa mga opo. sacred naman, wala namang prayer. Basta ilibing mo lang sa lugar na hindi matatapakan ng paa. And then, Kahit sino, pwede makalibing po, Father, no? Kahit sino. yes, Na, yes. okay. Ang intention mo, hindi naman to desecrate. No? Ang intention mo para meron ka ng bago and then damage na. Basta madamage Yes, na yung sobrang secret tagal na po. image. Kung Mm. madamage na yung secret image, ay dapat i-restore. And then, after restoration, ipa-bless mo, balik. Ipa-bless mo ulit. No? Dahil mawala yung blessing kapag ma-break mga parte ng kanyang sa kanyang image. Wala na siyang kamay, wala na siyang paa, ganun. So kung Oh, i-restore putol mo, na. okay lang, putol na. Kung i-restore mo, pwede mo ipa-bless ulit. Pero kung hindi mo na i-restore, pwede mo ilibing. Kapatid. Okay. Yan lang po, Father D, Father Darwin, thank you po sa lahat. Oh, God Thank bless you, Father Sister Jando. Salma. God Oh, bless you too po, Father. okay, thank you sa iyo, ma'am. Ating mga sunod naman ito kay Jersky. Jersky, good evening. Evening. Hello, good Brother Janjo, evening. good evening. Yes, hello, good evening. But Wala madilim. kamera. Brag guba man niya akong ano naka naka-off na ba naka-on na ba yan? Brag guba niya akong kuan brother. Sige, Jersky. Ano Oh, yung tanong mo, kapatid? ipapakita ko sana itong ako yung tumawag last Sunday Father ba regarding yung Santo Niño na pinalitan ko ng color yellow yung kapa. Mm-mm. Tapos ang ginagawa ko ngayon lang galing akong Santo Niño na palitan ko na ng color red. Mm-mm. O kasi from yellow to red. Ngayon po, Mm-mm. ano po bang gawin ko ulit, Father? Ipapa-bless ko ito or meron akong prayer muna na gagawin bago ko ito ipa-bless. Unang-una, wala namang na-damage dyan, di ba? Ah, So, yung blessing Father, nandyan pa rin. nasira yung cross niya nawala tapos Pwede mo dahil sa ipa-bless. lindol yung sa lindol ba? Yes, Oo. pwede mo ipa-bless ulit, kapatid. So wala ng mga prayer, Father, na kasi hindi naman to occult, no? Tama? Gaya ng sinabi Oo. mo kanina. Ang pari na mag-pray for How blessing, about kapatid. ito kasi pinadala kasi yung old niya na kapa, Father, yung color yellow. Ano po ito? Mm. May camera na pala. Ano ito? Mm-mm. Itong yellow na kapa niya, ano pong gagawin, Father? Ililibing ko ito or sirain ko dapat muna ito bago itapon? Wala namang occult involvement sa Uh, kulay. kulay na Pwede pala, mo no? lang, pwede mo lang ilagay yan sa storage room mo, kapatid. Pero mas itapon. Pero pwede rin itapon, Father. Itapon na lang kaya ito, no? Ikaw bahala, Sige. kapatid. Pangalawang
Question, Father ba, yung translation ba, kasi medyo confusing no, translation ng yung bandang huli sa amahan namo, Father ba, ano ba ba talaga talang pagsulay or panulay? Ilayo mo kami sa panulay or pagsulay? Mm. So, Brother Jando, may interlinear ka na i-search mo nga yung Our Father, Brother Jando, sa Greek, Ah, Brother Jando. ano yung specific na Equivalent. verse niya? Yung about Our Father. Tingnan natin ha. Mateo 6, Tingnan basahin ang Greek, bro, ha? Mateo 6:9 yun ano? So, tingnan natin ha. Yan lang. Tingnan ko muna kung anong verse, specific verse. Ito. 6, huwag mo kami yang matukso. Verse 6:13. Matthew 6:13. So, at lang ha. Matthew 6:13. Greek interlinear. Okay. So, at ating silipin anong nakalagay dito sa ating opening pa siya muna for a while. Uy, mali yan. Cut ko na Chrome. Eto. Yung tanong mo, bro, deliver us from evil, no? Oh, yun po, Padre. Oh. Kasi may ito. mga version kasi Evil na ilayo is- mo kami sa panulay Ito. at meron din pagsulay. Deliver Panulay, us bro. from evil, Brother Darwin. From evil, bro. From evil. Ponero. Sa demonyo talaga, hindi sa So, panulay. pagsulay. Pag Pagsulay is trials, di ba? Trials. sa Oo. panulay. Pagsulay is trials. Pero dito, deliver us from evil. So, ang Tagalog sa deliver, bro, Deliver. Ilayo. iwas po kami. Ilayo mo kami sa demonyo. tukso. Sa demonyo. Ilayo mo kami sa demonyo. Oo. Sa panulay talaga ito, bro, hindi sa pagsulay. Yung pagsulay is trials, di ba? Deliver us from trials. Pero sabi dito, deliver us from evil. Ilayo mo kami sa demonyo, sa mga kasamaan. Sa evil spirits, kapatid. Sa panulay yan, bro. Hindi sa pagsulay. Ilayo mo kami sa panulay. Panulay. Yes, bro. Kaya mo kami sa panulay. Inunuan wasak na. Sige. Sige. Father, Father. Regarding sa, Father ba, tawag nito, sa gospel, di ba? Matthew, Mark, Luke, John. Ang si Matthew at si John, mga disciples, no? Pero si Luke po at saka si Mark, mga disciples din po ba sila, Father? Si Luke at si Mark, mga disciples of the apostles. Disciples of the apostles. But they are... Bakit kaya hindi sa 12 na original na disipulo ba, bakit dalawa lang yung ang nasa gospel ba? Tapos dalawa yung sino ba ito, si Luke at baka mga late na gospel alaming mga disciple. Si Luke, bro, at si Mark, mga ebanghelista, hindi sila apostle. Si Saint Mark, si Saint Luke, hindi siya Hudyo. Isa siyang hintil. Siya lang yung author sa New Testament na hindi Hudyo. Hintil siya. Dahil siya po yung mababasa natin sa Colossians chapter 4 verse 14, Brother Jando. Colossians 4:14. Okay, ating basahin sa Colossians 4:14. Ito nakalagay. Nangungumusta rin sa inyo si Demas at ang minamahal nating magagamot na si Lucas. So, si Lucas, bro, ay isang doktor. Isang doktor. Siya yung companion ni Saint Paul.
at siya nagsulat sa Gospel of St. Luke, at siya nagsulat sa Acts of the Apostles. Siya yung companion, disciple of St. Paul. And then si St. Luke din, ang pintor din siya, architect. Siya yung nag-drawing sa perpetual help na image, no? So, si Saint Mark naman, bro, siya po yung disciple ni Saint Peter, ni Saint Mark. And then siya yung companion ni Saint Peter pagpunta niya sa Roma, no? Mabasa natin yan sa 1 Peter chapter 5 verse 13. Sa Acts chapter 12 verse 12, bro, basahin mo. Yan, Acts chapter 12 verse 12. Verse 12. Ito sabi, nang maunawaan niya ang nangyari, nagpunta siya sa bahay ni Maria, na ina ni Juan, na tinatawag ding Marcos. Maraming nakakatipon doon at nananalangin. So, yun, bro, isa ito sa mga disipulo ni San Pedro. So, yung mga disipulo nila ay may talent na magsulat, no? Si Pedro, wala naman, preaching lang yun eh. So, siya nagsulat sa Ebanghelyo at base sa tradisyon, ito yung pinakauna na ebanghelyo na nasulat kay Saint Mark. Believed to be the earliest gospel written, the Gospel of Saint Mark. Kapatid, hindi sila apostles, they are the disciples of the apostles. Okay po, malinaw na po. Salamat po, Father Darwin, at saka sa lahat po ng staff ng PPA. God bless po, kapatid. God bless po. God bless po. God bless, brother.